Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinaka-inaabangang tanong ng mga Pi Network users at saka pioneers. Kailan ba babalik sa dating halaga ang presyo ni Picoin? Sa kasalukuyan ay bumagsak na naman po ang presyo ng Picoin. Umabot na po ito sa bagong monthly low na 0.5376 at marami pong investors ang nag-aalala. Pero teka, may pag-asa pa ba ito na bumalik o tuluyan nang mawawala ang kinang ng Pi Network? Alamin natin ang buong kwento mula po sa technical na analysis, market conditions, hanggang sa mga problema mismo sa loob ng Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni Picoin ngayong buwan ng Abril 2025. Unang-una ay bigyan po natin ng context ang nangyayari ngayon. Nitong April 4 ay bumagsak po ang presyo ni Picoin sa bagong monthly low nito na 0.5376. Ibig sabihin, bumaba po ito ng halos 69% mula sa presyo nito nitong nakalipas na buwan ng March. Grabe, di po ba? Ayon sa mga analyst ay isa ito sa pinakamalalaking pagbagsak na naranasan ni Picoin ngayong taon. Pero kung titingnan po natin ang kanyang Relative Strength Index or RSI ay napakababa na po ito. Ayan, meron po tayong chart dito. Ayan, sobrang baba na po talaga nito. At ayan, mas mababa pa ito sa 20. Kaya sa simpleng paliwanag ay kapag sobrang baba ng RSI ay sinasabi nitong oversold na talaga ang asset o sobra-sobra na ang bintahan dito. At kapag nangyayari po ito ay kadalasan na nagkakaroon ng short-term rebound or pansamantalang pag-angat ng presyo. Pero ang tanong ay sapat ba ang rebound na ito para muling magtiwala ang mga investors? Ngayon ay saan naman ang resistance level at bakit po ito mahalaga? Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat nating maintindihan ay ang tinatawag na resistance level. Dito po sa kaso ni Picoin ay may malakas na resistance po tayo sa presyo na nasa pagitan ng 0.6817 hanggang 0.6915. Dati ito ang presyo kung saan humihinto ang pagbaba ni Picoin. Pero ngayon, dahil bumaba na ito ng husto, naging balakid na po ito sa muling pag-angat ni Picoin. Or isa na po itong hadlang. Ganyan po talaga kung pag nababasag ang support, ito po ay nagiging resistance. Yan, parang ito ay nagsisilbing pader ngayon na kailangan talagang basagin ni Picoin para siya ay magpatuloy sa kanyang pagtaas. Kung hindi po niya malampasan ang resistance level na ito, maaaring manatiling mababa po ang value or presyo ni Picoin sa mga susunod na linggo o buwan. Ngayon ay bakit naman po may negative pressure dito kay Picoin ayon po sa mga technical indicators. Ayan, bukod po sa RSI ay kung titingnan na rin natin ang kanyang Chaiken Money Flow or CMF. Ayan po yung sunod na indicator sa RSI. Ayan, yung kulay green na line chart. Ayan ay isa po itong indicator na nagbibigay sukat sa galaw ng pera na pumapasok at palabas ng isang asset. Ngayon, ang CMF ni Picoin ngayon ay nasa negative 0.23. Ayan, at ang negative na value ay nagsasabi po na mas maraming pera ang lumalabas kaysa sa pumapasok. Sa madaling salita ay mas marami po ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ito ang isang malaking senyales na marami pa rin ang wala pang tiwala na tataas muli ang presyo ni Picoin. Dagdag pa rito, ayon po sa CoinGate, ay dominante pa rin ang mga bear o ang mga nagbebenta or sellers, kaya malabong makita agad ang matagalang recovery. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang broader market sa presyo ni Picoin?
Ayan, hindi lamang po internal problems ang may epekto dito kay Picoin. Malaki rin ang epekto ng mas malawak na crypto market. Ngayon ay mababa po ang risk appetite ng mga investors. Ibig sabihin, mas pinipili po nila ang mga stable at saka low risk investments gaya po ng bonds at saka blue chip stocks. Marami rin po sa kanila ang umiwas sa mga altcoins, lalo na sa mga hindi pa listed sa mga major exchanges gaya ni Picoin. At syempre, hindi rin nakakatulong ang global trade tensions, lalo na po sa pagitan ng United States at ibang mga bansa. Dagdag pa ang mga macroeconomic instability kung saan ito po yung mga issue tulad ng inflation, interest rate hikes at saka iba pa. Kapag hindi po maayos ang general market conditions, kahit anong ganda ng project ay pwedeng mahirapan sa pag-angat. Ayan. Ngayon ay meron ba talagang internal problems ang Pi Network? Ayan. Sa totoo lang ay meron. Maraming mga concerns ang mismong community ng Pi Network. Una ay delayed pa rin po ang paglabas ng mga features kabilang na ang mainnet release. Pangalawa, marami pong pioneers ang hindi pa rin nakapag-KYC or na-approve yung kanilang KYC. Kaya hindi pa rin po sila makapag-transfer ng kanilang Pi coins sa mainnet. May mga developers rin na gaya po ng PiDAO Swap na nagsasabi ng kanilang frustrations dahil sa matagal na KYB process kahit na buo na ang kanilang platform. May mga reklamo rin tungkol sa kakulangan ng transparency at may mga nagsasabi na hindi responsive ang PiCore team sa mga pangangailangan ng community. Kung hindi ito maayos, kahit tumaas pa pansamantala ang presyo ni Picoin, baka maging temporary lamang ito at bumagsak ulit. Ngayon ay makakatulong ba talaga ang exchange listings para tumaas muli ang presyo ni Picoin? Alam naman nating lahat na malaking bagay ang pagkalista sa mga major crypto exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. Pero sa kasamaang palad, hindi isinama ang Picoin sa Binance Vote to List. Yan, at pangalawang beses na po. Ang ibig sabihin nito ay wala pong tsansa sa ngayon na mailista dito kay Binance sa short term itong si Picoin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming investors ang nagdadalawang isip dito kay Picoin. Kahit na tumaas po ang trading volume ni Picoin ng 76% at umabot po siya sa $478 million, kung wala po itong visibility sa mga kilalang exchange platforms, mahirapan po talaga itong humatak ng mga bagong investors. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, malaki po ang epekto nito sa ating mga decision making. Una ay maraming Pinoy ang naging pioneer ng Pi Network simula pa noong taong 2019. Marami ang umaasang magkakapera dito sa launching ng Open Mainnet. Pero dahil po sa mabagal na process or progress, natitenga ang mga Picoin na namina at hindi ito agad nagagamit o naikakambyo. Pangalawa, kung umaasa ka pong tataas agad ang presyo para makapag-cash out ng malaking halaga, baka ma-disappoint ka ngayon. Kailangan ng mas mahabang panahon at mas maraming improvements bago po maabot ang potensyal nito. Pero kung long-term believer ka at naniniwala ka po sa project ni Pi Network, baka worth it pa rin ang maghintay. Basta't handa kang magtiis sa volatility at mga uncertainties. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman rito ay ang Pi Network ay may napakalaking potensyal. Pero kasalukuyang ito ay nasa delikadong yugto or kalagayan. Ang pagbaba po ng kanyang presyo, kawalan ng major exchange listings, mabagal na development at reklamo mula sa community ay mga sinyales na kailangan ng seryosong pagbabago. Hindi pa ito katapusan, pero kung gusto pa ng Pi Network na makabangon, kailangan po nilang maging transparent, mas mabilis at mas bukas sa third-party developers.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.